Suportado po ng Commission on Human Rights ang isinusulong natin na panukalang batas para sa mabigat na parusa sa mga ama or ina na hindi nagsusustento sa kanilang mga anak. Tama. Matapos maghiwalay sa kanilang asawa. O yan. Kasama na itong kasama natin. Pero at least mga anak nito matatanda na. Oo. Pero inaalagaan niya pa rin. Oo. Nasa linya si Commissioner Faida Dumarpa ng CHR. Commissioner Dumarpa, magandang umaga po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa Punto Asintado Reload, PTV and Radyo Pilipinas. Good morning po, ma'am. Assalamualaikum po at magandang umaga po, Kong Erwin and Sir Aljo. Walaikum salam, ma'am. Anyway, thank you po for your time. Ma'am, ito pong sinusulong natin na child support bill, medyo mabigat na parusa itong 6 years to 20 years itong hinahanap natin. Suportado daw po ng CHR ito. Abay, maganda hong balita ito kasi medyo pag ito po ay tumulak dyan, nagkaroon ng reading, pwede po namin kayong maimbitahan bilang resource persons, Attorney Faida. Yes po, Kong Erwin. As a matter of fact po, naglabas na po ang CHR, ang komisyon ng aming press statement, declaring and expressing po ang aming suporta po sa particular na proposal na ito sa Kongreso, Sir Kong Erwin. Marami po bang lumalapit sa inyo ng mga single parent or solo parent na nagre-reklamo na hindi sila sinusustentuhan ng kanilang mga attorney? Marami siguro lumalapit yan sa inyo. Yes, Kong. Actually, marami po. May mga na-file na rin po. No? It's a pending case ng human rights violation or abuse ng magulang na hindi po sumusuporta sa kanilang mga anak. Kaya po, kami po, meron po kaming talagang datos as basis para suportahan. Para na rin po, Kong, no, allow me po, mapalakas na rin po natin, no, yung batas natin sa anti-VAUSI, ang Expanded Solo Parents Welfare Act po. Kumbaga, magsa-strengthen po ito ng, lalo na po na ang mga kababaihan natin, 95% po, base nga po sa bill na na-file sa Kongreso, 95% kababaihan po ang solo parent. Tama. At sila po ay mas maiging matutulungan po kung ito pong bill na ito ay may isa sa batas. Ma'am, isa pa, yung problema kasi, paano ma'am sinasabi? Naanakan ko lang naman yan. Hindi naman talaga kami kasal. Nung dalaga, nabuntis siya, nagkaanak siya sa pagkadalaga, sasabihin naman ng lalaki, nung binata pa ako, dalaga pa kami. Hindi po ba kasi ang thinking ng ilan mga makalalakihan natin, girlfriend ko siya na magkaanak Hindi po ba ma'am, kahit na girlfriend mo, pero nakalagay ang pangalan mo sa birth certificate na yan at pumirma ka dyan, dapat sustentado ang anak mo. Di po ba? Opo, kung kami po sa komisyon ay kumbaga 100% po na nag-agree sa inyong sinabi. Hindi lamang po dahil sa kumbaga may moral, may religious obligation ng isang ama sa kanyang anak, kundi sa international standards in terms of human rights po. Ito po ay nakapaloob, sir, sa Convention on the Rights of the Child na dapat po ang magulang ay sumusuporta po sa kanyang anak. So it doesn't matter kung girlfriend mo lang, wag boyfriend kayo nung magkaroon ka ng anak. Tama po, kaya dala na lahat. Whether girlfriend, whether nagkaanak kayo kayo ay nung high school, 16 years old, si lalaki 16 din, pero malaki na yung anak nyo ngayon at 20 years old na kayo, yung anak nyo ay 5 years old na at may trabaho ka na rin, dapat sustentuhan mo yung bata. Tama po ba, Attorney Faida? Yes po, Kong. We completely agree. Hindi lang po sa international standards ng human rights, pati po ang ating mga local na batas ay meron pong mga provision at talagang nagre-require na ang mga magulang, mapababae man yan o lalaki yan. Sorry, how about yung mga wala pong pangalan yung tatay sa birth certificate, pero anak niya talaga yan. Pero may ebidensya na siya. May mga litrato sila na sila magkasintahan. At nung magpunta sila sa motel, ay nakita pa yung siya pa, yung lalaki pang naglista sa pangalan sa motel. Paano yun, ma'am? Sir, actually, ito po yung kaya po
talagang sumusuporta kami sa bill na ito. Kasi po, yan din po yung nag-i-establish na kumbaga i-establish ang relations or paternal relations ng isang ama sa kanyang anak. Kaya po, itong bill na ito ay finally magbibigay ng kasagutan po sa mga ganyang katanungan at issues po. Para po wala na pong dahilan ang magulang na hindi suportahan ang kanyang anak po. Ayan, sana may sulog yan, ha? Hindi, kanya nasa... Nandiyan na ba yun, Kong? Nasa Appropriations Committee. Okay. Ngayon, they are communicating with the Department of Budget and Management kasi maglalagay ng isang opisina sa DSWD na solely, ang trabaho lang ay habulin yung mga magulang o mga lalaki na ayaw magsuporta. Okay. Diferensya sa mga ayuda, diferensya sa mga porpis, ito ay para doon sa Children Welfare Desk lang. So pag nagpunta yung nanay doon, magsumbong, kunwari si ganito, mister ko, si Juan de la Cruz, ayaw sustentuhan yung anak niya. Inanakan niya ako. Yung anak namin, 8 years old. Kailangan sustentuhan. Yun, kailangan ng desk. So, nako, Attorney Faidam, I will inform po yung committee na kasama pala namin dito, ang CHR, para mas madaling maisulong ito ngayon para ika nga ay maging isang ganap na batas na. Planchado na lahat. Attorney Dumarpa. Yes po, kung kami po may imbitahan, we will gladly po support this bill and be a part of the hearing po of the Congress dahil ito po ay isang malaking bagay po para sa ating mga kababaihang solo parents bilang sila po ang... Anyway, maraming salamat po!